Magandang gabi sa lahat. Nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Ama at yun nga, mapayapa naman at maayos naman ang pagkarating ni Brother Eric doon sa New York sa United Nations para maipaabot nga itong nangyari dito sa KOJC. So as what Ka Eric said, this is a journey to justice, and we already went to the international stage, and what we saw was a symbolic signing of the petition for justice. Bakit kailangan nating ipaalam to sa buong mundo? Kasi wala na talaga tayong maaasahang hustisya kung dito lang naman sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala na, punaysa niya ang lahat ng ahensya dito sa ating bansa. Senate, Congress, DOJ, PNP, CIDG, SAF, wala na po tayong maasahan. Kaya ito, pinapaalam natin sa buong mundo kung ano ang nangyari dito sa sarili nating lupa dito sa KOJC, and that's why we're so thankful for the support, the overwhelming support sa lahat po nung nandun sa New York kanina or kahapon, at hindi lang yan, kahit sa buong mundo. Kaya ito na ang pagkakataon upang malaman natin ang tunay na nangyari dito. Yun nga ang abusive power ng Marcos administration na dapat nang ipasiwalat sa buong mundo. At ito nga, we are calling on the international community to stand with us as we seek for justice. Maraming salamat. Thank you very much, Sister Nori. And just para po sa information na ating mga kababayan, si Ka Eric po ay on his way to the JFK International Airport kasi babalik na rin po siya sa Pilipinas. But before natin i-excuse si Ka Eric, yes, bibigyan mo na kami ng last message po sa inyo. Yes, go ahead. One last rejoinder po. Okay. Aside from the symbolic ceremonial signing of the petition for justice kahapon, ay nagdeklara na rin ang 8 organisasyon na sumusuporta at naninindigan kasama po sa Kingdom of Jesus Christ, sa mga sibilyan na mamamayan, sa katutubong tribong pamayanan dyan sa Mindanao na sinalaula at nilapastangan, inabuso ng state forces sa mandato at mando ni Marcos Jr., idideklara na rin po kasabay sa Geneva formal filing in the next few weeks from now ang pag-convene ng International People's Democratic Tribunal. Magkakaroon po ng public trial ng mga kasama ang mamamayan sa iba't ibang bahagi ng organisasyon sa iba't ibang panig ng daigdig, hindi lamang sa Pilipinas, sa harap mismo ng UN habang nagsasagawa ng formal na pagsampa ng reklamo sa General Headquarters ng United Nations, ay magkakaroon ng public trial. Ang sambayanang Pilipino, supported by other international organizations, tatawagin itong International People's Democratic Tribunal upang litisin at gagawa ng hatol ng mamamayan, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ang iba pang mga nakakakita at nakakaranas ng mga nagaganap sa Pilipinas ngayon, at upang managot si Mr. Marcos hindi lamang at the bar of public opinion, kung hindi kasama na doon sa formal na pananagutan niya sa mga pangdaigdigang kasunduan sa pampolitika, pangsibil at mga katarungan sa relihiyon at pamamahayag at iba pang mga pangdaigdigang kasunduan sa paggarantiya sa karapatang pantao ng bawat mamamayan. So malaking activities po ito, at marami ng mga Pilipino at iba pang mga lahi. Kahapon po ay may mga American na mga mamamayan ang tumitigil sa harap ng United Nations Office, at sila po ay nakikinig. Kaya napilitan kaming magsalita ng English at itawid yung pananalita sa lingwahe ng Amerikano, sapagkat ay marami po ang nag-o-observe sa paligid kahapon at binabasa nila ang mensahe natin. So I think appropriate lamang, Misana at mga kababayan, na idulog na rin doon sa harap ng United Nations General Headquarters ang paglulunsad, ulitin ko, ng International People's Democratic Tribunal to put into public trial itong kalapastanganan at pang-aabusong ginagawa ni Mr. Marcos, ni Binhor Abalos ang kanyang DILG Secretary, ang kanyang PNP Chief na si General Marbil, at pati na po ang mga nangungunang punong commander ng kanyang PNP na walang pagkilala sa batas, at kaya sila mananagot sa pangdaigdigang antas ng pagpapatupad ng mga kasunduan sa pananagutan ng ating bansa sa ilalim po ng United Nations. Yun po ang patutunguhan natin, Misana, at sa mga kasamahan ko dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po for your moral, spiritual, and prayer support
sa napakatagumpay na misyon natin kahapon, kasama po ang 8 organisasyon na nanindigan bilang panimula. At ito na po ang sinasabi nating Journey for Justice and the Day of Reckoning of Mr. Marcos and this abusive na mga bahagi ng gobyerno niya ay nalalapit na po ang paghukom ng mamamayan. Yan po ang tiyak na magaganap in the next few days. Maraming salamat ka, Eric.